So good day to everyone. Today I will explain the fundamentals of traffic control on how to manage the flow, safety, efficient, and innovation. So traffic control. Traffic control is the systematic regulation of guidance of traffic flow to ensure the safety, orderly, and efficiency movements of vehicles, pedestrians, and cyclists within the transportation network. It enhances the safety and the efficiency of the passengers and drivers in the road. Of course, the infrastructure management controls the flow of the traffic. So, if pag nasa linya ka lang, linya mo lang yun, dun ka lang. Huwag ka nang pupunta dun sa kabilang linya or sa linya ng iba. So, next is the safety enhancement. So, safety enhancement is a primary objective of the traffic management, focusing on reducing accidents, injuries, and fatalities through minimizing the risk and improving users' behavior. So, parang dito sa intersection improvements, naglalagay ang mga traffic management natin ng traffic signs or ng traffic lights in order to matimingan yung pagdaan ng isang sasakyan dun sa isa para hindi sila magkabanggaan. Dito naman sa speed enforcement, syempre meron lang mga speed limit sa lahat ng daan. Hindi ka naman pwedeng pumunta ng 100 to 120 dito sa school zone kasi baka malaki ang tsansa na may babangga kang dumadaan na bata or pedestrian. Next is the pedestrian safety. So, kakasabi ko nga kanina na need din naman nila ng precaution. Dapat dumadaan din sila sa tamang daanan, wag lang kung saan-saan para iwas disgrasya. Safety features, naglalagay sila ng mga signs para masunod ng mga drivers. At tapos naglalagay din sila ng mga reflective lights para hindi nila mabangga yung mga pader. Alam nila kung saan sila liliko, kung may palikuan ba doon, kung may hard curve or straight lines. Nilalagyan nila ng mga reflective lights yon para makita nila sa gabi. Efficiency improvement. Efficiency improvement in traffic management focuses on optimizing traffic flow to reduce delays, travel time, and congestion while maximizing the capacity of existing infrastructure. Dito naman, gusto nilang mapabilis yung travel time ng mga drivers para mabilis agad sila makapunta sa mga destination nila para iwas traffic na rin. Dito sa uniform flow, kung sa linya mo lang, katulad dito, sa linya ng kotse sa gitna, mga sasakyan lang ang pwedeng dumaan doon. Pag dito naman sa outer lane, mga slow vehicles like mga tricycle, motor, sila lang mga pwedeng dumaan doon para yung travel time is smooth tapos efficient siya. Naman sa major route prioritization, kung rota lang ng truck doon is doon lang sila dadaan. Kung rota ng mga buses, doon lang sila dadaan. Tapos meron silang dapat na specific time para hindi sila magkakasalubong-salubong doon. Tapos para hindi sabay-sabay na puro bus tapos trucks yung mga nandun. Kasi pag ganun, mataas ang chances na slow ang movement ng mga vehicles. Dito naman sa signal coordination, pag nakikita nyo yung traffic light na green, green means go, yellow means wait, tapos red means stop na po. Pag ganun na, meaning di stop na, just follow the traffic signals para maganda po ang travel time natin and efficiency. So next is the traffic signs. So we must follow these signs in order to have a safe and na good travel. Kasi because if you follow these signs, mga warnings siya na alam mo kung saan siya liliko, kung meron bang mga sharp curve doon. Kaya we need to watch out for those. So dito tayo sa pavement markings. So pavement markings indicate nila kung saan ka pwedeng mag-overtake sa hindi. Katulad nito, tong double yellow line, ibig sabihin bawal po tayong mag-overtake. Pero pag tong yung dotted white line is pwede tayong overtake with precaution. Ganon din po sa white yellow line. Dito naman po tayo sa intersection control strategies. Meron po itong mga sign na to kasi marami, most of the time, mabibilis po kasi ang mga sasakyan sa mga intersection. Resulting to accidents mostly po sa mga single vehicles, tapos sa mga lasing kasi hindi po nila nakikita yung mga intersection kapag hindi na nila alam kung saan sila liliko, kaya ang result po nun is accidents. Now, ang naging solution po ng LTO po natin or ng mga nagmamanage po ng road is naglalagay po sila ng mga sign po doon para po mamanage po nila kung
ay para po makita ng mga drivers para kung saan na sila liliko, kung kailan sila magmi-minor, para na rin po iwas po aksidente. And I done some research, and ito nga po, meron po tayong 3 E's of traffic control: engineering, education, and enforcement. So ang trabaho po ng engineering is sila po yung gumagawa po ng mga daan, yung mga road geometry, traffic signs, tapos pavement markings. Sila rin po ang gumagawa ng mga traffic signal system, road safety features, and lightings. Sila po ang gumagawa ng mga bridges, mga daanan po, para po makatawid tayo sa next destination po natin. Tapos sila rin po ang mga nagplaplano kung paano gawin ang bypass para po sa efficiency and para po mabilis lang po ang travel time. Next po is itong education. So we all know naman po na bawal po tayong uminom then mag-drive, kasi due to that na mas marami po aksidente ang na-occur kasi iba na po ang epekto ng alcohol sa atin. Hindi na po tayo nakakapag-isip ng tama, tapos yung vision po natin napaka-blurry and wavy. Next po is tong comprehension driving education. So we all know naman na we need some background knowledge sa roads in order for us, sa safety na rin po natin, tapos sa safety na rin po na makakasabay natin. Kaya po nagsasagawa po yung LTO. Pag magla-license po tayo, meron po tayo mga basic quizzes or exams para po ma-enhance lang po yung kaalaman po natin sa road. Yun po tayo yung mga hand signals. Minsan po sinisignal po nila kung merong pothole or butas sa daan. Sisinya po nila kung liliko po sila, magwe-wave po sila ng hand kung papa-overtake po, para po alam din ng mga nakakarami yung ginagawa po nila kung sakasakaling makita po nila yung mga hand signals po na ganun. So basically, itong education ang isa sa pinakamahalaga kasi need talaga natin ng background knowledge para bago muna po tayo mag-drive for our own safety. So enforcement methods. Enforcement ensures compliance with traffic laws and regulations, acting as a deterrent to unsafe driving practices. This component involves the active monitoring and intervention by law enforcement agencies to maintain order and safety on the roads. Sila po yung mga nag-i-enforce na mga law sa daan po natin, like the LTO, HPGs. Hinuhuli po nila yung mga motor na walang papel kasi mamaya baka nakaw yun, or tinitignan nila yung mga motor nyo kung gumagana ba yung signal light nya, yung light nya, para na rin po sa safety po natin. Naman po tayong Intelligence Transportation System. Intelligence Transportation System interrogate advanced communication, control, and information processing technologies to enhance the safety, efficiency, and sustainability of transportation networks. So ito na nga po yung emerging trends, or yung AI, Artificial Intelligence, is a revolutionary traffic control through data-driven decision making. So ito po, tong AI na to is chine-check niya po kung pwede ka na ba pong tumawid or hindi. Meron din po tayo ngayon yung sa Google Maps. Yun, sasabihin niya po kung saan ka po liliko, kung may traffic pa po dun sa pupuntahan nyo or wala. Kino-compute niya rin po yung distance ng travel time nyo doon po sa mapupuntahan nyo. Kaya maganda rin po tong artificial intelligence na to. So in conclusion po, sobrang mahalaga po talaga ng traffic control safety management natin for us to have a good and relaxing travel. Para na rin po iwas po tayo aksidente, tapos yung efficiency po ng travel natin is maganda. So thank you for listening, and I hope meron po tayo natutunang lahat. Salamat po. Next time po ulit.